Mga dad kuya, may nakita kong post sa Twitter and may nakapansin na parang iniitsapwera pala si VP Sara sa cabinet meeting. Kita naman sa picture, di ba? Hold on a sec. So ito yung picture na yan. Ayan, nakikita naman yan sa ating main channel. Dito sa ating backup channel naman. Ito. Yan. So, si Kuting kuda-kuda sa stage, sa rostrum, kung naman tawag dyan, sa podium. Kuda-kuda siya, nakikinig ang kanyang mga cabinet secretaries. May nakapansin pala na si VP Sara ay mukhang all by herself in the middle or something. Walang katabi. Oh, one seat apart sila ni Ma'am Shi para silang mag-exam. Si Ma'am Shi, ayun, nasa kanan ba yan? Kanan? Kanang bahagi ni VP Sara. Si Tamba nandito naman sa unahan din. Thank you, Ate Osang. Really appreciate it. So, walang katabi. Yung iba magkakatabi naman sa upuan. So, pinost ito. Actually ni Miss Pebbles mabuti na nandito. Pakita ko lang sa main channel natin. Kasi kita naman sa ating backup channel. Babasahin ko yung post ha. The Vice President is isolated, sabi nung nag-post. Yan. This is from Twitter or X. X na. Isang letra na lang ngayon ang pangalan ng Twitter. Usually sa Facebook ako kumukuha eh. Marami pala sa Twitter. The Vice President is isolated. No cabinet secretary or other official dares to sit beside her. Wala man lang daw nangasa tumabi sa kanya. Lest they incur the ire of the First Lady. Tama ba ang pronunciation ko? Even in the President's acknowledgement of officials present, she is the last to be mentioned. So binati siguro ni Kuting yung lahat ng mga cabinet secretaries niya, si Abalu, si Boying Remulla, di ba? Si Cristina Frasco, kung sino may mga nandyan, even si Tamba, and then huli niya binati si VP Sara. Sabi ni Tentay dito, fuck this shit. Fuck this shit. Na-imbier na. So huli man lang daw, huling minention man, huli daw na minention si VP Sara doon sa cabinet, or huling binati ni Coating. So siguro itong si Coating ay parang sumusund lang o nangingilag rin sa kanyang juwawawels, right? Sa kanyang juwawawa na malaki ang tiyanena at ang matahers. Parang buot ba? Murag buot, murag yung nasa Bohol na smallest primate. Alam niyo yung smallest primate in Bohol? Comment nga. Comment nyo nga sa comment section. Kahawig nun yun yung jowa ni Coating. So nangingilag siguro siya, no? Ayaw niyang bigyan ng importansya ang pangalawang pangulo dahil majujombag ba siya? Masasamurai ba siya? Or something? I don't know. Pero ang tanong ni Pebbles dito, bakit nandyan si Onanay? Sino yung Onanay? Di ba yung dwarf sa GMA7 na palabas? Onanay, what's my name? Onanay, what's my name? Onanay, what's my name? What's my name? Everybody wants nobody explore your talent. Sabi ni Rihanna. Hey boy, I really wanna see you. Can go downtown and you're not me. Hey boy. Sabi ni Rihanna. Oh, nanay. May kanta pala si Rihanna ng O Nanay. Gumawa ako ng sabi ni Ate Narya Aninpok, si Tarsier daw yung smallest primate in Bohol. Don Poloben. So, bakit nandun? Hindi naman siya cabinet secretary, right? Kita yun naman sa picture. Bakit ka nandun? Ano ang duty mo? Anong ginagawa? Sabi nga ni Senator Miriam, anong ginagawa mo? Bakit nandyan ka? Hindi ka naman parte ng gabinete. Bihis na bihis ka pa, ining. Talaga namang, ay, dako kayong iyahang kuan. Kanang butterfly sleeve ba?
Niwang man ang iyang kamot og tiil, kaniwang kaayo. Bakit nga nandyan siya? Tsaka si VP Sara walang katabi. Wala silang yung girl bonding or something. Well, obvious na talaga mga tet kuya na si VP Sara ay at si Ma'am Shikels ay may hidwaan. Inaano ka ni VP Sara? Yun ang tanong. Ano ang ginawa niya sa'yo at galit na galit ka? Insecure ka lang ba dahil maganda siya and also popular? Tsapera na ang ganda di ba? Sabi ko nga lumilipas ang ganda. Pero yung popularity ni VP Sara, hindi nyo carry. In fact, nalamangan nga ang chihuahua mo ng 1 million sa boto. Kung totoo ang mga allegations ni Attorney Glenn Chong na yung 31M ay hindi totoong numero, ibig sabihin, si VP Sara ang pinipili talaga ng taong bayan. Dahil landslide ang boto ni VP Sara, 32M. That's almost half of the registered voters, mga atat kuyang. Alam ko mga 65 yung registered voters nung eleksyon. So, na-conquer ni VP Sara ang half. Kahit pagsama-samahin yung boto ng ibang mga tumakbong vice president, hindi uubra sa boto ni VP Sara. So, siya ang pinili ng taong bayan. Over coaching. Tapos ginaganyan-ganyan nyo. Walang ginagawa yung tao. Gusto nyong tinik sa landas nyo si VP Sara. Inaano kayo? Kung hindi nyo gusto si VP Sara, huwag nyong daanin sa paninira. Alisin nyo agad as cabinet secretary. Tama? Diba inapod siya ni Kuting? Oy, Queen B or Queen Bowtoad. Hindi mo kaya si VP Sara? I dare you. I dare you. Naligwak si Attorney Trixie sa hindi natin alam ang dahilan, eme-eme na nagkasakit. Naligwak si Attorney Vic. Ba't hindi nyo ligwakin si VP Sara? For sure si Coaching ang naglagay dyan as DepEd Secretary. Ang gusto ni VP Sara noon, DND Secretary, hindi nila nilagay si VP Sara sa DND kasi, di ba, magiging under kay VP Sara yung uniformed men. Susunod kay VP Sara ang lahat ng naka-uniforme nating kababayan. Kung si VP Sara ang DND Secretary ngayon, hindi tayo papalag-palag sa China na katulad ng ginagawa ni Gibo Chodoro, right? Sabi ko na, alam niyo bang si Gibo Chodoro, kaibigang matalik ni VP Sara? Pero tingnan nyo ngayon si Gibo, ang pinagagagawa ni Gibo, ang atat kuya. Diba, pumapalag-palag sa China, naghaharihan, nagsisiga-sigaan, porket kakampi natin ang anemika, nakatungtong lang tayo sa kalabaw na anemika, kakalabanin na natin ang higanting elepante na China. What is going on? Si VP Sara, inappoint yan ni Coaching. Ligwakin nyo. Ano, Ma'am Shikels, ba't hindi mo masipa si VP Sara? Alisin nyo sa DepEd. Alisin nyo rin co-vice chairman ng NTF-ELCAC yan. Di ba, hindi lang vice president si VP Sara, may dalawa siyang responsibilities sa NTF-ELCAC at saka sa DepEd. Di alisin nyo para hindi kayo, mga ate at kuya, kung ganyan, well, naranasan ko yan. Yung sitwasyon na ayaw sa'yo ng lahat, wala kang ginagawa, ayaw sa'yo ng lahat, hindi lang nila carry ang strong personality ni VP Sara. Well, is it suffice to say, mga ate at kuya, na among the cabinet secretaries, si VP Sara lang ang cannot deliver? Ang lahat ba ng cabinet secretaries, they can deliver? Ang iba bang mga inappoint or inilagay kahit hindi man secretary, inilagay halimbawa sa tayaan ng numero, as manager, or maybe mata sa COMELEC at kung sino-sino pa. Ang lahat ba ng mga inappoint at binigyan ng pwesto, nakaka-deliver? So, kaya hindi nila kaya si VP Sara ang pakisamahan. Is it suffice to say na si VP Sara ang matino at malinis sa mga secretaries ngayon? The rest, bolokels? Lahat ng departamento, bolokels? DSWD, DOH, DILG, DOST, DOTR, DOT, lahat ng mga D, lahat sila bolokels. At hindi sila makatabi kay VP Sara dahil napapasok sila sa presensya ni VP Sara
Siyempre, ang ginagawa lang naman ni VP Sara, trabaho niya, that's it. No? Wala tayong personalan. Trabaho lang, go. Work lang. So, sa lahat ng bulok, sa isang kaing ng kamatis, may natitirang matino at hindi nila mahawahan. Kasi balot si VP Sara ng makapal na prinsipyo na hindi na impenetrable or something. Hindi niyo matabihan na papasok kayo sa kanya. So gusto si VP Sara, wakong pakyo. Sige, maganda pasok kayo, wakong pakyo. Lahat kayo'y plastic. Siguro na tumatakbo sa isip ni VP Sara, no? Lahat kayo'y plastic. Lahat kayo'y kurakot. Lahat kayo'y, di ba ganun daw yun? May criteria daw para ma-appoint, di ba? Dapat pareho silang dapat may dungis. Yun yata yun eh. If not may dungis, dapat ka-session. Alright? Dapat dapat pare-pareho ng baho. Dapat pare-parehong nagbe-baby powder. Nagkumakain ng Goldilocks, cookies and cream flavor. Yung Goldilocks, alam niyo na yun. Ganun ba yun? Diba? Siyempre, no? And then si VP Sara, hindi nyo ka-jamming, hindi nyo kasamang pumapapak ng Goldilocks. Kaya hindi nyo matabi-tabihan at kayo pasong-paso kay VP Sara. Well, sige VP Sara, pasuin mo ang lahat. Kailangan tense silang lahat. Kasi hodang para kang kawawa dyan. Alam mo yun, parang mga magkakaklase and then may isa doon na hindi binabarkada ng lahat. You can't sit with us, sabi ka ng mga mean girls. Hindi ka makakatabi sa akin, hindi ka pwedeng upo sa tabi namin. You can't sit with us. Dead ma VP Sara, wala kang ginagawang masama. Hindi mo kailangan makibagay sa mga yan. Yan yung mga marurumi. Marurumi pa sila. Maybe, right? Bakit ginaganyan nyo ang pangalawang pangulo? Hindi kayo nahihiya? Feeling, di ba? Feeling nyo kinakawawa. Well, VP Sara, sabi ni Tatay Digong yung mga kuya eh. The more na ginaganyan daw si VP Sara, lalo daw lumalakas ang personalidad or something. The more na ginaganyan, inaapi, di ba? Basta't alam niyang nasa tama siya, lalong lumalakas ang loob, lalong tumatapang. Ituloy niyo lang yung ginagawa niyo yan. One day, pagsisisihan niyo, kakagatin yung lahat ng inyong mga siko at itlog ng butiki at maning mabuhok. Katulad ng nakita ko doon sa screenshot ng video na nakabukaka na kinuha daw yun sa cellphone ng isang ka-orgy. Nakita ko talaga, nakabukaka talaga. Ang pangit talaga. Diyos ko, kapal talaga ng Bermuda grass talaga. Sige lang. Tuloy niyo lang yung pangapi niyo kay VP Sara. At least wala siyang tinatago. Hindi yung hawak sa liig yung pangalawang pangulo. Gamitan nyo na ng mahika. Total, meron kayong session, di ba, every Tuesdays and Fridays. Sabi daw, may mga ganap-ganap, may mga voodoo session daw yung mga. Kaya nandiyan si VP Sara. Kung binuvoodoo nyo, bakit hindi nyo kayang tabihan at hindi nyo kayang plastikin? Hawak-hawakan nyo. So, ganda naman ng gupit mo. Bula-bulahin yung ganyan. Si VP Sara. Tapos hablutin nyo ang buhok, itusok nyo sa manika at ikabit nyo sa manika, tusok-tusokin nyo. Umuobra kaya kay VP, bakit si VP Sara nagtatyaga pa sa kanila mga atit kuya? Umuobra kaya yung pang-voodoo sa kanya? Or itong mga ginagawa kay VP Sara ay tinitiis niya because one day, 'di ba? She'll emerge as a strong person, 'di ba? Mas maganda kasi minsan dinadanas ng tao yung mga ganitong pang-aapi, panggigipit, pangkakawawa. Kasi in the end magiging malakas yung kanyang, 'di ba? At least naranasan na niya, napagdaanan na niya. And patitibayin siya niyan. Would you agree with me? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.